So, magandang gabi. Kasama ko ngayon si Brother Paul Alima, converted pastor, one of the converted pastors. And then, kanina pala, Brother Paul, may binibless ko ng bahay sila Nanay Rosa at si Brother Tatay Antonio Kiblat ay 45 years civilly wed. Pero laging nanonood sa programa. Kahapon ba yun? Nagpakasal sila? Oh, this month. 18 pala, July 18. No? Nagpakasal sila, Brother Paul. No? Tuwang-tuwa dahil nag-request for blessing sa kanilang bahay. No? So, maraming salamat sa Diyos. No? Ayun po ang tunay na conversion. No? Na for how many years? 45 years. No? Na sama din natin si Brother Cesar. Dito, Brother Cesar, at si Ate Helen, ang ating laging kasama at sumusuporta sa ating programa, lalong-lalo na sa project natin. No? Salamat, Ate Helen. Si hi, Ate Helen. From Batangas, Lipa, Batangas. So, kumusta po kayo? Maraming nanood sa atin, Brother Paul. Hello, good evening sa lahat ng mga viewers ni Father Darwin. At sana ay sa gabing ito, masumasa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. At nanood sa atin, Brother Paul, si Good Vibes Arap. Good evening sa tanan. Teresita Bilio, nanood din sa atin. Si Rica Umalay. Ayong gabi, Father. Watching from Haplag. Bago lang tayo pumunta sa Haplag. At pumunta ka din doon sa Malinaw. Sa Malinaw. Daming tao doon. Tuwang-tuwa yung mga tao. Doon si Pastor Nante God. Great mo yung pastor. Kilala mo yun? Nung pumunta ko doon. Nagtanong siya. Hindi siya dumalo sana. Hindi siya nagtanong. Hindi siya. Ako lang ang gusto niya. Harapin. Just imagine, Brother Paul, si Mama Mary daw ay manluluwas. Patunayan ko daw na si Mama Mary Brother Paul ay tagapagligtas. Hindi naman natin doktrina yan. Parang Stroman, yung Father. Nilagyan ng isang teaching na hindi naman atin. So, hindi po yung debatable na Hindi. Siya na lang magpatunay doon. Tapos negative na yan. Hindi naman turo ng Katoliko na si Maria ay tagapagligtas. By the way, mga kapatid, may Marian Pilgrimage. At ngayon ay nangangatok tayo. Tulungan natin si Brother Paul dahil mga 320 po, no? 30. At ang nalikom mo ay 100 pa. At marami pa siyang i-share kapag makapunta siya doon. Sana matulungan natin. Ilagay natin yung Gcash niya dito sa sa live. And then, sana matulungan natin siya. Makasama natin sila this coming October 13. So, siya lang yung converted pastor. No? At inahalay niya yung sarili niya sa evangelization. So, ito po ay malaking milagro, mga kapatid. Dahil, just imagine, pastor ka na. At financially stable ka na, di ba? At nakatayo na siya. 9 Kingdom Halls? 9 Kingdom Halls. Yung Kingdom Halls, yun po yung mga simbahan. Yun po ang mga simbahan sa atin, simbahan. Mga parokya. Just imagine, church builders. One of the church builders si Brother Paul sa mga structure sa kanilang mga parokya. At 15 years ba? 15 years. At by birth din na saksi ni Jehovah. Sa anong lugar, bro? Sa simula, doon ako sa Cagayan Valley, Isabela. 2 years sa Tagalog Congregation. Tagalog? At sa 2 years sa Iloco Congregation. Ilonggo? Iloco Congregation. Ayun, Iloco. Ilocos? Naimbag, rabihi, kada kayo amin nakabsat, ijay Ilocos, sa Pagkuma, na adan ko iti nasaya at nga circumstansya, iti da ito yung rabihi. Saan to? Sila na makaintindi na. Inano ko yung Iloco kasi isa sa pangarap ko na bumalik doon sa lugar na doon ako dating nag-ministry. So, hindi ka pa nakabalik doon? Mula nung ako yung naging Katoliko, more than 10 years na, isa yun sa aking pangarap na, kasi gusto ko i-restore yung lingwahe ko sa Iloco na malapit ko ng
Kalimutan. Nakalimutan sa more than, Dialect yun. di ko na. Pero intindihan kong mabuti, magpagsalita pa ako. Ilang taon ka doon? 4 years lahat. 4 Kasi years. Kaya ang region to ay yung Cagayan Valley, mostly Ilocano doon. So, Iloco yung gamit nila. Pero nasign ako 2 years sa Tagalog Congregation sa Kawayan City at saka sa 2 years sa Kawayan City at 2 years din sa Kabatuan at saka San Emmanuel. San Manuel. So after doon, Davao na ako. sa Davao, saan sa Davao? Sa Catalunan, sa Hagonoy, Davao del Sur, sa Bato Santa Cruz. At yung ina ko ay na-stroke, pinantahan ko siya sa, doon ako nagpasign sa pinakamalapit na kongregasyon sa tirahan ng ina. Ilang taon ka doon sa Davao? Nasa mga almost 6 years. 6 years. At sa lugar ng nanay mo, Doon ako matagal. matagal Hanggang yung aking ina ay na-stroke. at So namatay. hanggang namatay. Kailan kayo magkakapatid bro? Siyam kami. Siyam, pang ilan ka? Pangwalo ako. Pang 8. Yung eldest namin na nasa Kawayan ngayon, so sinabi ko nasa Isabela, yun na lang ang hindi naging Katoliko kasi may hatred siya sa akin. Sabi niya, yun si Paul. Anong saksi pa ko sabi niya, Paul. Kasi medyo may pera siya. Sabi niya, kung mag-asawa ka, sabihan mo lang ako sa patutulong ako sa iyo. Yung kapatid mo? Nung nalaman niya na ako pa ay nagkatulong, sabi niya, yun si Paul, kahit luluhod pa yun sa aking harapan, iiyak pa siya ng dugo, hindi ko siya bibigyan kahit piso. Kaya nung nag-asawa ako, hindi ko na siya, kinalimutan ko na siya, pero doesn't mean na kinalimutan ko siya bilang kapatid, sapagkat always ko siya to pray. Magulang mo yun? Yun ang pinaka-eldest namin. Yung anak niya nasa Bethel home. Oh, Para yung Batikan ng ako ang nag-train. nag-train hanggang naging pastor, naging part sa Bethel home at ako po ay invited to be a part of Bethel family. So tulad yun ng Batikan ng Katoliko. Pero yun ang panahon na mag-decide na po ako na although it was painful to leave the Jehovah's Witnesses, pero mas matimbang sa akin na nasumpungan ko ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesus. Kaya alam ko na sa Katoliko ay mag-undergo ako ng mga sufferings at natikman ko yun sa first year ko sa Katoliko. Nag-mining ako. Hanggang doon ako nagkasakit at sabi ko, hindi ito ang desire ng aking puso. Sabi ko noon, pag ako ay magkatoliko, ay dudublihin ko yung aking effort. Doon nga ako ay aktibo sa hindi itinatag ni Jesus. So lalo na nandito ako sa simbahan Katoliko, pero sa unang taon, hindi iyon natupad. Yun ang masakit sa akin sapagkat iniwanan ko yung Jehovah's Witness, ang Katoliko naman na pinuntahan ko ay hindi ako unwelcome totally. Sapagkat sabi nila yun si Paul, yun, ispa yun ng Katoliko. Hindi sila maniwala na ang isang katulad ko na ang ginawa. Sinireject ka pa sa mga... Sa Katoliko talaga. Kapag sa iba pa yan, i-promote. Welcome home. Hindi, sapagkat sabi nila, si Paul, ay, inaatake na tayo. Ngayon, siya naman ay nakatoliko. So, yun, 1 year, yun parang transition, yun ang pinakamasakit at mapait na karanasan ng aking conversion sa pag-convert natin na sa simbahan Katoliko. So, ngayon, since 2014, when I decided to serve God in full time, hindi na ako nagtrabaho ng sekular at wala akong livelihood, pero sabi ko na, Lord, nabinyagan ako at age 36. Tapos na yung kalahating bahagi ng aking buhay. Ang huling bahagi ng aking buhay ay i-dedicate ko ito sa iyo, sa iyong tunay na simbahan. Manatili ako sa simbahan Katoliko hanggang sa huling pagtibok ng aking puso. Yun po ang aking desire. So, kahit nireject ka pa. So, ako ngayon na nakikita Pero ko. single ka pa nun. Nag-asawa ko at Ilang taon? Mga 30 years old. 36 ako naging Katoliko. Nakapag-asawa ko, 30. 30. So yung asawa mo,
Saksi din. Hindi, Katoliko na. Katoliko na. Sa pagkasal niyo. Sa Katoliko. Sa Katoliko na nagpakasal. Yung asawa ko, kapitbahay ko, sapagkat sabi ni Jesus, love your neighbor. Ang ganda. Ang mainam na kapitbahay mo ay yung asawa, hindi ka na po mahirapan mag-adjust. At walang sisihan. Bakit sisihan mo na kapitbahay mo siya? Ilan yung anak niyo? 3. Ito yun. 3, pangatlo. Ito yung aking anak, si Panganay. Paul Alper. Panganay. Pero may sa hearing problem na ipinanganak na deaf. So, sa sign language siya ngayon nag-aral. Si Father Bumpa. Ito ang dahilan kung bakit nakalipat din ako sa Bohol. Sapagkat sa Cebu, merong tinatawag na Congregation for the Little Mission for the Deaf sa Catholic. Pero babae yung sa kanila. Ang lalaki sa Naga. So, sabi ng congregation, dahil sila doon sa Naga, sa Bicol. So, sa Naga, Bicol? Hindi ako pumapayag kasi mawalay sa akin. So, masabuti na kasama sa pamilya. So, nalaman ko na merong nag-cater ng ganitong kapansanan ni Father Bumpag. Ang grade na siya? Grade 2 sa speed. So, 3 yung anak ni Brother Paul and then full-time sa pag-share sa kanyang conversion. At kung may invitation kayo, pwede kayo mag-communicate sa kanyang Brother Paul Alima Crusaders. Catholic Crusaders sa YouTube channel, ha? Pwede kayo mag-subscribe. Ang dami na, mga 75 na? 1,000? 25, diba? 73,000. 73,000. And then, kakatok kami na sa inyo, any amount, tulungan natin si Brother Paul sa this coming October 13. Parang pasalamat sa kanya dahil walang sweldo po yung ginagawa niya. Buong puso po. Voluntary lahat. This coming October 13 hanggang November 31. October 31. So makauwi na kami sa first week sa kung hindi matuloy yung ibang side trip namin. At ilalagay ko po yung Gcash number mo, bro, para matulungan natin. At lalong marami siyang ma-share sa atin kapag makapunta last year sa Holy Land. And then, alam nyo, kapag makapunta tayo sa lugar, it is a great experience na yung nabasa natin sa libro ay totoo talaga. So, maka-attest tayo at sana masuportaan natin itong panawagan natin. At hindi kayo magsisisi dahil mag-live din ito. Tulad ng pagpunta natin sa Holy Land. Dahil mga 320, Brother Paul, no? 330 dahil euro 6 USD. 6,000 USD. At kulang na lang ng 200, no? More than 200. So, collectibles pa yung 100,000 pa yung pero in God's time, God's will, makasama natin si Brother Paul. More than 200 pa ito na. All is well. God will make a way. Yung sa ulilan mo, isang linggo lang, di ba? 2 weeks yung sabi mo na report, kasama ka ba? And then, sabi na sa akin na Father na, tutuloy ka? So, Father, wala pala. Siya na rin na, yung mga kaibigan mo makatulog sa'yo. Sinubukan mo talaga. Pinatok ko ng ilang puso. Paano yung magkausap? Nakita mo ito? Pwede mo ito? Ngayon, medyo ganun din akin. Naramdaman. Kuya man, kasi mas malaki ito. Ingko sa mundo. Ingko sa mundo rin. Pasak asin na rin, bro. Kanon ra, init. Na may dagang ikaw rin. Ang aking aking naramdaman ay tulad nung pumunta tayo sa Holy Land. Para bang medyo, parang walang pag-asa talaga. So saan ka pupulot ng ganong halaga? Kasi Father na sabi na, subukan mo. Nakatukin yung puso ng mga malapit sa puso mo. At ngayon na mapunta ko sa kung marapili, hindi ko nag-ano sa nada kasi parang abuse na sa generosity nila. It's up to them, mabigay sila. Mas maganda, may bago tayong mga kaibigan na gano'n para iba naman. Kasi hindi naman maganda nung palagi naman tayo kung makatok sa puso nila. So, sa akin, sa mga tumulong sa akin noon, kayo nang bahala. Kung gusto rin yung tumulong pa sa akin,
ay bukas ang aming Yes. puso na tanggapin iyon. Kasama ito. Doon ka mag-alala, Brother Paul, dahil tutulungan tayo ng Diyos. And then, lalamin-limlim yung pananampalataya ni Brother Paul. At marami siyang mga realization, katulad ko. Marami talaga realization. May pari na, sabi niya sa akin, Father, kulang pa ako dito. So, may problema dyan. Dahil kapag nalalim yung pananampalataya natin, sure ball, nalalalim din yung ating mga reflection at may share at may bahagi natin. At sasama siya ngayon, si Father Marquez. No? Kasama sa atin, si Brother Paul. Anong kayo, sister? Tayo si Subutuan. Kilala siguro kanya na dahil lagi ka nagtutalk doon with Bishop Ming. No? So this coming October 13 hanggang October 31, kung ay paghitulot sa Diyos, makapunta tayo sa side trip. No? Pero all is well. No? So ilagay ko yung Gcash Brother Paul dito. Kayo na bahala mag-share. The more you give, the more you receive. No? Pero you are not obliged. So by your generosity, we can help propagating the truth by visiting the religious area. No? So yan lang sa muna mga kapatid Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. Brother Paul? Ang importante yung dasal. Yun ang first remedy namin, yung prayer. At sa kasamagitan ng prayer, ay kayo na pang bahala. So ang inyong maambag sa pilgrimage na ito ay malayo na po ang milya. Miles na aming mararating. At kung ano man ang aming masumpungan doon na experience, asahan ninyong aming ibahagi ito dito sa aming evangelization na gawain. So, once again, sumasati nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Maraming nanonood sa atin, Brother Paul. 400. Praise the Lord. At i-announce mo yung incoming debate mo. So ngayong August 6, diba? August 6, meron tayo maganap na isang Tagalog debate between our beloved Pastor Rian Pintes at nasa negosyon tayo na patunayan niya ang iglesia na ating ginanipan ay sumulpot lamang noong year 380 AD. So, Roman Catholic? So yun ang ating i-dispute at ating sagutin na hindi tama yung sinabi ni Pastor Rian Pintes. Ang Iglesia Katolika existido na bago pa man ang year 380 noong dineclare ni Emperor Theodosius I na ang Roman Catholic Church ay maging state religion ng Roman Empire. Bago pa man noon ay ang Iglesia Katolika existido na po bago pa man ang year 380. So, yan ang topic. August 6, saan? Sa Tutulan Gym sa Dallas. Tutulan Gym. Hindi sa dito sa... Di gusto na para baka mag-ulan daw. Ulan? Okay. Maraming salamat po. At ilalagay ko yung Gcash number ni Brother Paul sa live natin. So, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless.